Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Sa gagmay pa makita mo na pinanggang higala amigog amiga asan pagpanggag pagam Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kabuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Aksyon TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Good morning! Good morning! Sa kabuntagon, ang Rama Beach atong atuon para masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Daghan pang resort sa ato ang kadagatan. Naapay sumanga pwede ninyong likuan. Tara na, ato ng subayo. Kabani kami, ato ng kita. Good morning! Oy, abi na kong good morning ni. Abi na kong good ang among morning. Ibis mo pa'y pagbalik og program, naglangi ang computer. Still live. Wa na lang noon ta kapatukang doy, kapatugtog sa atong anthem diri sa atong lungsod sa Clarin. So anyway, the show must go on. Doy, pila ka adlaw, pila ka simana, I guess, 1 week kapin. Ngawa ko kapakita ninyo. Pero sige lang, ang atong mga updates, mga news, mga live coverages, gani dili man to live, mga recorded, pero atong gi-live feed ra ninyo. Naalang gihapon. Ug kaming tanan sa gihapon, mutimbaya kaninyo, taniwala, adunay bagyo. Maayong buntag Clarin. Good morning! Kumusta man atong mga kabuntagon? Kapistahan
Kumusta ka tong mga ay na lang palungan ka kay dagdag na lang na sa tong kuan ka church kay wala man nagaon ka oh kanganga man lang tang tanan ni tanan god bida bisa kunsa lagagit Madam Mary Jane Paglinawan Akyatan. Tingkod sa nini mo dyan. Si Mary Jane Paglinawan Akyatan. Patod ba niya? Good morning! Good morning! Yes, good morning ni mo nga madam. Good morning sa 29 ka barangay. Good morning! Sa atong lungsod sa Clarin. Good morning! Mo pa'y pagbalik na itong program mga pinagga mga kasid. So, tungod kay... wala pa man po schedule. Unsa man ni dyan, wala lang mo schedule. Inyong kwan. Ay, kabala ka ha. Naagi na doy. Di gina pwede. Kuan gini. Magubot, mag-World War III gini. Misamis Occidental. Wagi, schedule lang ubang barangay sa pamaskong handog. Ayaw, kabala ka. Relax, tipot lang muna ka. Sa pagkakaroon ng nagahula manggod punta og gymnasium sa Igsoon usab Igsoon actually napud na sisterhood agreement ang Clarin ug ang Tudela. Igsoon yapon nato ng Tudela mo nang karon ginagamit pa po nila ilang gym. Isa may puitag iya lisod po kay iluga nato doy. So sila sa ay kabalaka mo nga dyan paglinawan. Kakalagay mo pang New Year handog. Pero oy, joke ha by the way. Ang sinakaban po ko nagsugod na og pamaskong handog ha. May ubang barangay actually dito, by barangay sila dito. By barangay ang ilahang paghatag dito. Adunay amuang barangay dito sa LA. Dito nga po sa mong tugkaran ihatag may kapod. Nang day advantage niya na doy nga day advantage niya na nga punto napoy advantage kanang manggitapok ta sa kalugar. Labi nang dagat Tudela mabugnaw nga mahamugaway nga gymnasium. Makakita pagitang Governor Henry. Katulad tong panahon na katong schedule na mo sa Poblasyon 1 and the rest of everyone nga wala tingali nakaadtos Governor tungod kay murag palaro pa man tingali ato murag kuan pa ato kanang ginatawag provincial meet. Isod po kayo si Governor alangag murag nagnaruto si Governor nga managhan ang iyang lawas. Di biya pwede nang mas na prioridad gid po jutay ang provincial meet. Pero sige lang. Bati gyapon kayo nato ang kagustuhanan sa atong halangdon nga gobernador nga makita mo may nga pinagga mga kasedso. Maayong buntag. Niining mga tawhanan ni Gima Embrado Dula. Again, Mary Jane Paglinawan Akyatan, Gina Damiles. Madam, maayong buntag. Good morning! Sarah Husol, Philip Manisan Sibarios, Lani Austria, Jenna Arco. Good morning! Maayong buntag at tangiha ang atong mga balita. Mga kasedso, mga pinagga. National, lokal, ug even and especially atong weather forecast. Tungod doy kay adunay bagyo na mismo sa atbang sa ato ang ginatawag pulo. Ang pulo sa Mindanao, matingala man gud ani. Kagabi I don't know kung nakakita mo. Kanang mga biig magbalita manggugo, yours truly mga pinangga nagako sa kuang kaugalingong Facebook magbalita. Kay ako pong kwentahon, maot po ang presentation tungod kay nakakus balay. Usahay, naiiring mo tingog, iro mamaghon, manok tugaok. Di na ko kayang igambol ang beauty ba sa presentation sa tuang report. Kay tungod lang kay nakakus balay maghatag og balita daga ninyo. Mo nang mahulog nga dira ko sa ako ang personal nga Facebook magbalita doy para at least no dili ka pod maulawan tanto ang kining ato ang mga pages.
Pero kagabi lagi sama sa kong gingon nagbalita ko kagabi sa ato ang pag-cover sa bagyo nga bagyong Kerubin. Patingala ko kay padulong siya somewhere in southeastern. What do you mean by southeastern? Kung tanaw nimo ng mapa doy, nanadapit sa ubos sa atong pulo sa Mindanao. Pero karong adlaw, no, according to pag-asa, gani kagabi pa ni siya naitabo. Padulong na puno nun sa Simabaw. Pa-northeastern na puno siya. Lagi, atuan ng kwanondoy. Atuan ng palauman nun niya. Adunay linog nga nahitabo dito sa may unsa ni? East of Mercedes, Eastern Samar. Alas 4:07 kaganihang kadlawon. 4.1 magnitude ang intensity niini nga walay gidahuman nga aftershocks. Salamat sa Dios. Kagahapong adlaw usab mga pinangga mas kusog-kusog jutay tungod kay 4.8 magnitude ang linog nga nahitabo sa may Jose Abad Santos sa may Davao Occidental alas 7:05 sa gabi kagabi. And then 4.1 same mga pinangga that is kagabi usab alas 8 sa gabi sa may Santa Catalina, Ilocos Sur. Adunay mga pagtayog sa yuta ha, ayaw mo kumpiyansa. Actually, literally doy, kada adlaw biya maglinog pero dili lang nato mabatian ang uban. Kay according to science, according to kanang pagsukod ba sa tayog sa yuta, seismography buddoy, matud pa ang intensity 3 pataas mo ganay mabatian nato pero intensity 2 point something paubos di na nato mabatian doy pero nagyapoy tremors. Unsa nang tremors? Kanong salida na atong 80s no? Pero actually kanang tremors kuha na pagtayog sa yuta. Atangi ang atong mga balita lagi. National, lokal og mga balita sa kaimtang panahon mga pinagga baga ka-asenso. Kung greet sa ta, i-greet sa nila ito ng mga bataan ni kay dugay man kay tang wala ka kung manidoy. 29 ka barangay og atong mga kaigsuunan sa atong mga pinangga usab sa Uzamis and the rest of Misamis Occidental. Good morning! Madam Elvira Fuentes. Good morning! Maayong buntag. Maayong buntag sa tanan maayong Advent. Doy, isa na lang kadumingguhan doy, Pasko na dayon. Kung Katoliko sarado ka, isa na lang kakandila ana ang wa na dagkute sa atong Advent wreath. Naaba mo yung mga Advent wreath sa inyong mga balay? Wa po mo kaila. Matingala po ko aning ubang balay. Magpalit og lingin, wreath kibali ba? Magpalit og lingin, ipabitay manos purtahan. Actually kanang lingina, butangan na sa kandila. Tulo ka pa Juliet o isa ka pink. Muna'y countdown nato doy para Pasko. Muna'y gamit ana, dili na siya magpalit ka ng lingin, ipabitay sa imong purtahan. Ngaway naman nung kadun Miguel. Advent wreath na siya doy. Karon Advent pa ha, pwede pa manggalig di ka mo greet og mayong Pasko. Labi na pero kita nga mga kinugos, mo greet na kita sa tong mga maninoy og may Pasko. Ikaw dyan, kinsa may imuhang kuan dyan. Mong mga maninoy, ning greet na kasi mong maninoy, maninay may Pasko. Wala! Nagpanglingos dyan paglinawan. Wa ko no siya ka-greet og may Pasko. Kamo, kita, kay baluman ta. Ang teknik bito ana no? Ang teknik bito ana mga pinangga. Para bitaw, ayaw sa Facebook. Ayaw sa Facebook pag-greet. Og maayong Pasko, maninoy, maninay, kay i-block ka na. So itatak din na dyan, this person cannot be completed if dialed.
This person cannot be completed if dialed. Oy, Barangay Chairman Susep Bunyao Montesa. Good morning! Ang amo usab nga mabtikon, mapinanggaon nga Barangay Chairman sa Barangay Poblasyon 1. Nagka-gatol-gatol nga bataw ni siya aning kuan kining kadtong pamaskong handog kay kani po na mong mga kabarangay bas Poblasyon 1 pasaylua kay ko ninyo ha silingan gabi atas Poblasyon 1 ulaw kitong mabadlungan tas pagkaon oy ano ko kada bitong kulang na lang palpalon ta kay Tungkol pagkaon. Ako personally ato nang lipaghong jugos ka ulaw. Ingon po dayon na mong mga kaubas buhat. Uy, kaning mga taga-media ka ba? Duha ni kabok taga Poblasyon 1. Mingon na lapos Action City. Uy, taga-gata man ko. Taga-gata na ko man ko no siya. Naigingon ba nga, oy, mag-amping punta sa to mga nilihukan ba usahay. Di na lang tamo ingog, nakabatoy usahay, nanawag sa bipat kay para patabangon. Di na lang tamo kuanog bipat kay nakabatay. Nakabatay mga minahal nga taga bipat. Sa maning mga naglantaw ha, tanaw na to ni mga naglantaw oy, mangluod niya nin. Again, ato lang gipahimusdan doy dugay kayo na nga mga nga wala ta ka program ha. Pahimusdan sa ninato ning atong pag-greet. Ang ato ang Community Affairs Officer, Municipal Agriculture Focal Person o ang ato ang MIO, Sir Alan Ramirez, nakatsamba og lantaw. Good morning! Tingala ko, sige naman mig-live ani sa kuan, iyahang page sa Community Affairs Office. Karon pa man mitatak ang ngalan nga naglantaw. Bida! Ani pong uban bitong mga opisyalis pasayloa ta ha. Mga lumilihok sa lokal nga panggamahan ano, di gyud manglantaw. Gian Manlangit Perocho, mayong buntag. Maribel Revelo, mayong buntag. Good morning! And the rest of the guys there, nga ganiha kaming kinuanan ni saan great ane. Oy, dirita doy sa uluhan sa atong mga balitang nasyonal para unyag taon-taon. Wala pa'y diskusyon. Unsa may wa pa'y diskusyon Don Miguel nga ilugway ang session sa Kongreso aron ayuhon ang 2025 budget bill matud pa ni Senador Tolentino. Another one from the national news. US Semiconductor Industry Association interesado sa pagpamuhunan sa nasud o pagpaligon sa kooperasyon tali sa Pilipinas. Another one from the national news. Senador Estrada, gisaway ang padayon nga pagpasalida sa Viva Max sa malaway nga mga contents. Guulgis dyan na ni ba? Kung mawala ng mga kuwanan mga di maayong contents ng Viva Max. Bitaw no, gabi ka ng Viva Max no eh. Anong makaingon man kagabi doon Miguel, miglantaw ka? Kamo, naglantaw mo Viva Max no? Sa pagbalik doy, ato ng ibalita, pero kadyot lang kayo, ato sa atong Pikas Lawak, mayong buntag, Clarin. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Nagaampo ako nga makaput nato ang malipayong Pasko
nga puno sa kainit ug katawa. Hinaot nga ang Espiritu Santo sa panahon naghatag kanato sa kalinaw ug kalipay. Samtang nagkatigom kita uban sa atong mga minahal sa kinabuhi, pahimulos sa mga higayon ug naghimo og mga matahom nga mga andumanan. Ayaw kalimti nga ipakalat ang pagkamaayo ug ipaambit nato ang gugma nga gidala sa Pasko. Uban sa pamilyang Rua ug sa pamilya sa Local Government Unit of Clarin. Ang Clarin, asenso na. Ang segundo distrito, asenso na. Ang Misamis Occidental, asenso na. Busa, ako nagaingon, aniya ang pag-ampo alang sa usa ka maayong Pasko o usa ka maunlad nga bag-ong tuig. Alang kanyo mga pinangga na kong lungsuranon sa lungsod sa Clarin, maayong Pasko o mabulahang bagong tuig 2025. Rocking around the Christmas tree, have a happy holiday. Happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be May buntag sa tanan sa mga pinalangga kong Clarinhon. It's the most wonderful time of the year. Kining Christmas season, mausap kini ang particular time nga padayag kita sa atong pagpasalamat sa tanan. Labi na gyud, mapasalamaton ta sa atong labaw makagahom sa tanang mga panalangin nga atong nadawat sa tibuok tuig, sa maayong panglawas ug of course sa gasa sa pamilya ug higala. Ako ug akong pamilya, we wish you all Merry Christmas and a bountiful New Year. Sa katapusan, naginaot og nagampo ko kanunay ka ang Ginoo naa sa atong pamilya na ang espiritu sa gugma, kalinaw, panagiusa ug kalipay. Again, Merry Christmas. Daghang salamat. May God bless us all. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Maayong buntag sa tanan, maayong adlaw o maayong hapon ug asa man ni abot ang maong greetings. Ako sa dakong pagpaubos uban sa ako ang pamilya, ang ako mga apo, kong anak, kong asawa nga si Tulsial Grace Maliksi nga diin usab usa siya ka leader sa nga kabayonanan sa tibuok lungsod sa Clarin o sa tibuok province. Kami manghinaot nga sa diwa sa Pasko nga sa dakong pagpaubos sama sa ato ang manunubos nga ang pagpaubos maugid kanay makasulbad sa tanang problema sa katawhan sa kalibutan. Busa sa ngalan sa ato ang mga lideres sa probinsya ni Governor Henry S. Waminal, sa ato ang Vice Governor, sa mga board members, sa ato ang working Congressman Ando Waminal ug labaw sa tanan, ang ato ang Ruaminal nga tandem nga atong Mayor Jojo Rua, uban po sa ato ang Vice Mayor Risa Ging Waminal de los Santos ug ang akong mga liga ng mga barangay. Isip inyuhang presidente, kami manghinaot nga unta ang diwa sa Pasko mauntay atong hunahunahon og dumdumon karong panahon na tungod kay ipasintro na to ang atong labaw nga manunubos nga si Kristo. O sa usbon ko, kamong mga manguli sa Clarin magsaulog sa atong Pasko, sa diwa sa Pasko. Ako maingon nga sa Clarin pinangga ka. Daghang salamat, malipayong Pasko o bulahang bagong tuig 2025.
O ganiya na karon mga binaga, mga kasenso, ang atong balita nga national. US Semiconductor Industry Association interesado sa pagpamuhunan sa nasod o pagpaligon sa kooperasyon tali sa Pilipinas ug sa US. Ang US Semiconductor Industry, mga kaasenso, mi padayagog interes sa pagpamuhunan sa Pilipinas ug pagpalapad sa kooperasyon tali sa duha ka nasud. Matod sa Office of the Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs kun USAPIA, Frederick Go, ang Pilipinas, mga kasenso, anam-anam nga nag-auhag sa mga kumpanya sa semiconductor sa Amerika nga mamuhunan diri sa atong nasod. Sa usa ka pamahayag, mga kasenso, si Secretary Go kauban ang Semiconductor Industry Association kon SIA aktibong nangita og mga oportunidad sa aktibong nangita og mga oportunidad sa pagpamuhunan ug pagpalig-on sa kooperasyon tali sa duha ka nasud. Si Presidente Ferdinand Marcos Jr., mga kaasenso, adunay usa ka halandumon nga meeting uban ang mga representante gikan sa industriya sa semiconductor sa US. Samtang matud ni Go, mga kaasenso, nga kini nga pagbisita subay sa mga pagpaningkamot sa mga pagpaningkamot nga maposisyonan ang nasod isip usa ka major destination alang sa pagpamuhunan sa tibuok kalibutan. Samtang gipasiugda sa USAPIA ang iyawe nga mga oportunidad kung mga key opportunities sama sa pagpalapad sa sektor sa assembly, testing ug packaging kun ATP. Samtang pagpausba-usab sa kapasidad sa pagdisenyo sa IC o pagpauswag sa hanas nga mga trabahante. Ang industriya sa semiconductor, usa ka importanteng sektor sa ekonomiya sa Pilipinas nga nagbukas sa mga oportunidad og trabaho para sa mga Pinoy. Actually, kani relatable or related ni Doy sa mga baguhay lang pong kayong mipasar sa mga NC courses diri sa atong lungsod sa Clarin. Kining mga tawhana, kung invest ni diri sa atong nasod nga Pilipinas, puhon na kung pultahan kining mag-abre gadto sa mga NC2 holders, baga pidaga, baga kaasenso. Kani, bad news man tingay linis mga boys ni. Senador Estrada, gisaway ang padayon nga pagpasalida sa Viva Max sa mga malaway nga mga contents. Mga kasenso, gikundina ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pagdagsang og sayon nga pag-access sa publiko sa malaway og pornograpikong contents sa streaming platforms, partikular na sa Viva Max. Si Estrada niingon o nga bisan og iyang giila nga matud pa artistic freedom o creative expression, iyang gipasiugda nga kinahanglan gyapon kini nga adunay limitasyon. So pagka-artistic freedom na doy, nudity, immoralidad man na mga pinangga. Matod niya nga mas gikabalakan sa sitwasyon mao ang daling ma-access sa mga batanon ang maong mga sulod or mga contents. Paambit sa senador nga ang MTRCB una nga gitarget sa Viva Max tungod sa mga reklamo sa mga laway nga mga pasundayag niini. Time sa I guess mga magwalay power, why gahom when it comes to streaming ang MTRCB. I don't know. Wala ginam amyendahan unta nga balaod eh. Wala may gahom ang MTRCB sa streaming. Siya miingon nga ang Viva Max natapos sa usa ka kasabutan sa pag-self-regulate
Apan ang streaming platform wala magtuman niini. Gitataw usab ni Estrada mga kasedso nga ubos sa Article 201 sa Revised Penal Code, gidili ang pagpagawa sa mga malaway nga mga materials nga makadaot sa moralidad sa publiko. Mato niya nga ang makalapas dinhi mamahimong makamulta og hangtod 6 ka tuig nga pagkapriso, kusus ka ubos ka mo puday kaayo. Ug multa nga 20,000 hangtod 200,000 pesos. Unya, these platforms doy earning millions. Sinsilyo ka man nila ng 200,000. Amiyandahan pa unta na nila. O kanselasyon sa ilang permit o lisensya. Kaninoon? Gikadugang usab sa senador mga kasedso nga nakadawat usab siya og mga reklamo nga dunay mga artista nga giabusuhan sa mga contents nga gipagawas sa maong streaming platforms. Lisod pug tahuro na sila nga nangakita man nila mga lubot. Oh, after nilang gipakita ilahang kalag anang cellphone, mga gadgets, magdahon pa sila, tahuron sila. Another one from the national news. Wala pa'y diskusyon nga ilugway ang sesyon sa Kongreso aron ayuhon ang 2025 budget bill, matod pa ni Senador Tolentino. Mahimong magpatawag og espesyal nga sesyon bisan unsang orasa si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sumala ni Senate Majority Leader Francis Tolentino. Aliwala kini sa pagkwestiyon sa pipila ka unod sa final version sa 2025 General Appropriations Bill kun GAB o National Fund Proposal alang sa sunod tuig puhon. Matod ni Tolentino mga kasedso nga hangtod karon wala pa'y naisgutan sa Senado ang maong plano. Gipahayag usab sa senador mga kasenso nga makonsiderar usab nga emergency ang paghisgot sa proposed budget aron walay re-enacted budget ang nasud. Ang katapusang adlaw sa sesyon sa Kongreso gikatakda karong adlaw supposed to be apan base sa legislative calendar. Ang sesyon sa Kongreso mamahimong ipahigayon hangtod sa December 30. Jeffrey Padilla Kidet, maayong buntag, matod pa, maayong buntag, Mayor. Good morning! Kunuhay, ako na lang si Mayor. Maayong buntag, Jeffrey. Good morning! Sa atong pagbalik, mga pinaga, update sa kahimtang ni Bagyong Kerubin. After this one, maayong buntag, Clarin. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Panalo tayo, tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo. Welcome to Clarine House of Suman, a delightful destination in Misamis Occidental. Established in 2009
where the rich flavors of Filipino tradition come to life. Known for its mouth-watering suman varieties, this charming establishment is dedicated to celebrating one of the region's most beloved delicacies. At Clarine House of Suman, we take pride in our authentic recipe, passed down through generations. Our suman is made from high-quality glutinous rice, blended with fresh coconut milk and a hint of sweetness, all wrapped lovingly in banana leaves. Clarine House of Suman is not just a place to eat, it's a gathering spot for locals and tourists alike. Come visit us at Clarine House of Suman, where every bite is a celebration of flavor, culture, and community. We can't wait to welcome you. Welcome back mga pinagga, mga kasenso, and of course mo kini karon ang atong balita sa kahimtang sa panahon atod kanato sa Asenso Pinoy Party List, and of course ang among suki dire permente ang Eugene Tailoring Pro Kuno Barangay Poblacion 4 Clarine, Misamis Occidental. Muna tigtahi diri sa among mga uniforme dire ang Eugene Tailoring. Mo ka na ha, so far mga pinangga, mga kased, so ang hulagway sa kinibang bagyong Kirubin nga nakaron mga pinangga, mga kased, so as of time sabi ato aning lang taon ha, ato pagka ma-sure nato kay nagaban sa Mindanao doy. As of alas 5 kaganihang kadlawon mga pinangga, mga kased, so ang bagyong Kirubin anaa sa may 230 kilometers east, 230 kilometros subangan sa may Davao City, or pwede po natong interpret mga pinangga isip 205 kilometros or 205 kilometers east of Tagum City, Davao del Norte, nga adunay paglakaw, pagbaktas 10 kilometros lamang po sa kada oras. Hinay ang iyang baktas doy nga padulong northeastward na pod mo ni nakapakuan ako na misteryosuhan ko ani tungod kay siguro dili mapunta meteorologist tigbasa ra man punta sa update sa Pag-asa. Kagabi man god ako lang explain jutay ang akong standa. Kagabi ang update sa Pag-asa diri sa padulong pa kita mo ang cursor na to, diri siya pa southeast na siya, padulong na siya diri somewhere in diri baka Borneo baka na ron or Indonesia. Diri siya. Pero karon or kagabi mga alas 8 man tingali to kapin, padulong na punon sa taas diri siya pa northeast na pud siya. Mga pinangga, mga kaasenso, okay? And still naa sa tropical cyclone wind signal number 1 ang Davao Oriental. Ang bugtong ha nga dunay signal number is ang Davao Oriental, mga pinangga, mga kasenso. Adunay mga pagbaha na dira sa may Caraga region or Region 13. Kung namoy mga paryente dira, kumustaha sila dira sa may Dinagat Island, sa Agusan del Sur, Surigao del Norte, Surigao del Sur ug Agusan del Norte. Samtang nanapoy pagbaha dira doy sa may Region 11 or ang Davao Region, Di Oro, del Norte, Oriental ug del Sur, Davao. Posibleng mubaha dira sa may Central Visayas, which is ang Bohol, Cebu, Negros Oriental ug Siquijor. Samtang dire sa ato ang rehiyon 10, pwede gihapon nga mubaha, hilabi nagmukusog kayo ang pag-ulan. That includes Lanao del Norte, Camiguin, Bukidnon, dire sa ato ang lalawigan Misamis Occidental ug sa Misamis Oriental. Posible lang gyapon ang pagbaha dira sa may Barm, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. That includes Maguindanao and Lanao del Sur. Diri sa imabaw dapit sa atong nasud sa Pilipinas, mga pinangga, shearline ang nagpaulan nila diri ang nagpabaha dira sa may Region 5 or Bicol Region. Adunay mga pagbaha dira tugod sa ginatawag nga shearline. Kadumdum mo adtong shearline calamity nato
Simbakuhay pura balik mo na nagpabaha nila karon. Posible sa mga mubaha dira sa may Calabarzon o Region 4A. Unfortunately mga pinangga, pwede usab nga mag-develop ha ang maong bagyo into mas mukusog siya into tropical depression. Again, pwede wala tagaingog kuandere, wala tagaingon og pinalta sa to ang paghukom kay nagbasa ka man tas update sa Pag-asa. Karon mga pinangga, mga kaasenso. Yes, December 18. Kusog ang pag-ulan dira sa may Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. Samtang kusog-kusog jutay dira sa may Bicol, Quezon, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Cebu, Bohol, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Misamis Oriental, Davao de Oro ug Davao del Norte. Ugmang adlaw mga pinangga, kusog kayong ulan dira sa may Eastern Visayas, Sorsogon, Dinagat Islands ug Surigao del Norte. Samtang kusog-kusog jutay ang pag-ulan dira sa may Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Masbate, Romblon, Aklan, Capiz, Negros Occidental, Cebu, Bohol, Camiguin, Misamis Oriental, Agusan del Norte, Agusan del Sur, and Surigao del Sur. Ugmang adlaw mga pinangga, mga kasenso. Sa tong lungsod sa Clarin, good news! Init ta this morning. Pero aduna lang nga po yung mga clouds ha. Posible lang nga pong muulan. Pero nakita nato ang adlaw so far. Hilabi na mga alauna, alas 12, alauna. Makita ginatong adlaw, padulog alas 2. Apan mo balik og kulimlim doy, mga alas 4, alas 5. And our night will be still a cloudy night tonight. Og muulan jutay, hilabi na sa mga kabukiran as well as sa Ozamis. Karong or ugma until Sunday magpabilin nga daw susama doy ang update ha sa maong weather sa atong lungsod sa Clarin ug sa lalawigan sa Misamis Occidental. Samtang sama sa itong gibalita kaganiha, adunay linog ha dira sa may diri sa kanang ato ang naipula bito dira giaruhan nato doy. Alas 4:07 sa buntag kaganihang kadlawon, adunay 4.1 magnitude nga linog dira sa may east of Mercedes, Eastern Samar. Tectonic ang origin ini. Unsa nang tectonic nga earthquake? Natural nga paglihok sa yuta. Yes po. Kasi wa mo kabalo, natural mulihok ang yuta, mga pinagga, mga kaasenso. Salamat sa Dios, walay damage nga nahitabo og walay aftershocks nga giatngan as well as tsunami. Simbakuhay kayo. Aduna usab kaghapong adlaw, aduna usab linog dito sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental. 4.8 mas kusog-kusog kaganihang kadlawon sa may nga linog sa kaganihang kadlawon. Samtang sa Ilocos Sur pod kaghapon lang yapong adlaw 4.1 magnitude ang earthquake nga nahitabo, mga pinagga, mga kaasenso. Sa may San Isidapet, Santa Catalina, Ilocos Sur, mga kaasenso, mga pinangga. Bawka to ang update na to sa kahimtang panahon atod kanato sa Asenso Pinoy Party List. And of course, sa suki na mo diri perminti sa pagpanahi sa mga uniforme, Eugene Tailoring, Porcono, Barangay Poblacion 4, Clarin, Misamis Occidental. Mga pag-good morning sa ta. Good morning, Mayor Jojo og sa Asenso Clarin, coming from Soothing Hands Blind Massage. Uy, may buntag ninyo dira. Pa-message na mo, pa-massage na mo host sa Town Center Clarin. Good morning! Marukoy po kayo buhay. Libre shoutout hapon pon. Mining ako ang likod aning kulatahon ni mug ayo sir si mong hilot sir. Matod pa good morning host
og sa kang Mayor Jojo Roa og sa Vice Mayor og sa mga konsyal sa Clarin og sa Waminal family. Good morning! Sa pagbalik mga pinangga, lokal nga mga balita puta pero kadjut lang mubalik sa Taspikas Lawak ngayong buntag Clarin. Kining gawad kalasag no usa ka panghinam po ni sa tanan ng mga LGU no, especially sa Local Disaster Reduction Management Office kauban ang council ini kay usa man gud ni ka programa sa ato ang national government pinaagi sa NDRRMC ug sa OCD nga naglantaw kung unsa ka andam ang usa ka LGU panahon sa mga kalamidad. So pinaagi nining mao nga kahimuan may mga gisuta nga mga requirements isip pagpamatuod kung ang usa ka local government unit mag-andam siya kung adunay mga disaster o kalamidad nga mo mahitabo sa usa ka lungsod. Sama pananglitan kay ang ato ang buhatan no naga-operate man siya sa upat ka gitawag natong thematic areas no. Usa niini ang prevention and mitigation, ikaduha ang disaster preparedness, ingon usab ang ikatulong mao ang response and early recovery ug ang ikaapat mao ang rehabilitation and recovery. So kini nga mga areas adunay mga gilangkuman nga mga programs and activities aron mapasiguro nga una sa tanan mamahimong luwas ang katawhan sa mga posible nga kalamidad panalitan unsa may vulnerability sa atong lungsod sa Clarin. Klaro kaayo nga nadunay pagbaha ug ikaduha ang kanang landslide no nga mga areas sama sa mga bukiran nga bahin niini. So ang Gawad Kalasag Award usa ka pagsilyo sa usa ka lungsod no? Kung siya niining upat ka mga thematic areas aduna siya ay compliant. Kay kung compliant ka doon mix but pasabot imong gihatagan og prioridad ang kasiguraduhan o ang kaluwas sa ato ang mga katawhan. So ang Clarin doon mix naata sa fully compliant. So makita man ato dinhi no ang ato ang kining ato ang plaque no personal gyud nga gitunol pinaagi sa atong regional director sa Office of the Civil Defense ni General Antonio Sugarol no kay kini nga pagdawat don mix nagatimaan mo ni nagasimbolo sa usa ka resilient municipality. Actually the province of Misamis Occidental no don mix is fully compliant no ang Misamis Occidental. So sa liderato sa ato ang hardworking governor nahubad pud na ang maong kadasig sa ato ang mga local chief executive. So ubay-ubay mi dito don mix. Lipay ta nga we were not alone no. Kita mapasalamaton kaayo sa atong naangkon o nadawat nga award gikan sa Office of the Civil Defense mao ang Gawad Kalasag. Kini dili nato ni siya mahimo wala tay koordinasyon sa matag usa ka nato. Ilabi na gikan kang mayor, sa vice mayor o sa mga konsihalis na mo inagpanday sa mga balaod sa lungsod sa Clarin. O mapasalamaton kita, special mention nato ang Office of the Local Disaster Risk Reduction and Management Office nga gipanguluhan sa ato ang head diha nga mga opisina si Sir Camilito Hiray o ang ato ang usa ka empleyado diha nga si Ma'am Mamie Piasco. Dili nato ni maangkon kung wala mo nga empleyado sa lungsod rin. Usa, salamat sa inyong pagtabang, salamat sa inyong koordinasyon atong maangkon ang pag-asinso sa lungsod sa Clarin. Ang Clarin, asinso na. Ang Distrito de Segundo, asinso na. Ug usab, ang Misamis Occidental, asinso na. Asinso Pinoy, may muntag kanatong tanan. O pagpadayon sa atong paghatag mga balita, mga pidaga, mga kasenso sa lokal nga mga balita. Basta graduated ka sa TESDA accredited course, pabungable ka sa mga oportunidad, matud pa ni Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos.
Paborable sa mga oportunidad ug pagpangempleyo kana ang madasigon nga pulong gikan sa atin ang bayan. Vice Mayor Riza Ging Waminal de Los Santos atol sa diskusyon niini sa gitambungan nga graduation ceremony sa ARMA Technical and Vocational Training School nga naa sa Barangay Lapasan, sakop sa atong lungsod sa Clarin. Gitimbaya o gidaig sa Vice Alkalde mga kasenso sa Clarin nga ang mga baguhay nga mga ninglampos sa kurso nga Electrical Installation and Maintenance sa naisgutang tulunghaan. Og matod pa, dili lamang kini pinaka-importante nga adlaw sa mga nigraduar apan lakip sa ilang mga pamilya o higala nga nahimong parte sa ilang pagtungha. Gidaig usab mga kasenso sa opisyal nga taliwala sa technical kaayo ang maong kurso, nagpadayon gihapon sila. Ang mga magtulungha ni gahin og sakripisyo og kini ang nahimo nga rason maong ang nasangpit nga paglampos mas makalilipay. Gikasumpay usab ni Vice Mayor Ging mga kasenso nga sama sa katuyuan sa ARMA nga matud pa or sa aim nila ba ilang katuyuan nga matud pa, we will arm you with the needed skills and knowledge to succeed. Kumpiyansa ang mapinanggaon nga Vice Alkalde nga magmalampuson sila sa unsa man ang ilang pagasudlan nga panginabuhian puhon. Ang mao nga paggraduar mga kaasenso gisaksihan usab ni ABC Clarin President Idol Kusikap Freddy Maliksi samtang pinaagi sa executive powers sa action man sa Clarin. Mayor Jojo de Sagawa gidala niini ang Public Employment Service Office or gipadala niini ang peso Janil Amil Cuevas ang officer niini og assistant niini Anthony Fernandez nga agianan usab sa mas sayon nga pagpangita og trabaho niining mga puhon manginabuhi pinaagi sa mga skills nga nakatunan pinaagi sa tulunghaan og sa Technical Education and Skills Development Authority CONTESDA. Kini mga kasenso pagpakita sa Waminal Administration sa action man og atin ang bayan sa Clarin nga sa tinuoray og Diyos nun nga pagserbisyo magmabungahon, malampuson og maasensohon tang tanan. Dugang pa nga lokal nga mga balita doy, bahay lang gyapon is pag-graduate. Sana all ming graduate. Kami ming graduate mi ani, pero ming graduate man mi sa nakapaul nagka-5 ba kaunom. Graduate. Vice Mayor Ging again ni pasidungog sa mga bag-ong ni graduar sa NC courses. Gipasidunggan sa atin ang bayan Honorable Vice Mayor Riza Waminal de Los Santos ang mga bag-o na usab nga ni graduar sa mga National Certificate kun NC courses gikan sa Arctech Global Institute Pizza 16 bulan sa Disyembre 2024. Nitambong gayod og nahimong mamumulong ang Vice Alkalde sa Clarin diin giatagan kini niini og palawom ang dakong kadaugan sa mga bag-ong kalampusan nga nakuha sa mga magtulungha. Og matod pa ni Vice Mayor Ging, ang Technical Education and Skills Development maoy pundasyon kung diin ang atong katilingban na mugna. Gikadugang niini mga kasenso nga basta ang usa ka konstituente makatungha sa usa ka TESDA accredited course, dako og hawan ang oportunidad og paborable kini nga makakita og mga trabaho. Gipasidunggan mga kasenso usab sa Vice Alkalde ang mga magtutudlo nga matud pa maoy nag-umol sa mga bag-ong nipasar og gipanaad sa puhon mayor sa Clarin nga gipaniguro niya nga kauban ang tibuok panggamhanan nag-ila og naghatag bili sa mga sakripisyo o mga katakos nga natampo sa maong mga magtulunga. Nisaad usab ang puhon mayor nga sa suporta niini gikan sa lokal nga panggamhanan nga sarang ikaabag niini kay matud pa dili sila mag-inusara sa panaw ngadto sa pag-asenso. Ang Arctech Global mga kasenso ni pahuman sa mga kursong computer system servicing, shielded metal arc welding, hydraulic excavation,
technical drafting ug pipe fitting. Again, maayong buntag ha, niining mga musunod. Oy, konsihal sa Panay, John Henry Malandaya, Sir Alan Ramirez, Elvira Puentes, Gian Manlangit Pirocho, Maribel Ribelo, Gina Imbrado Dula, Mary Jane Paglinawan Akyatan, Gina Dameles, Sara Husol, Philip Manisan Sibarios, Lani Austria, o Jenna Arco. Salamat usab kayo sa mga paglantaw ni ining mga sumusunod. Elvira Puentes again and Barangay Chairman sa Poblasyon 1, Susep Montesa. Salamat sa tanana, salamat sa paglantaw. Unyang hapon kung wala man ugaling tay mga schedule nga mga lakwondoy, balik ta sa tong regular programming. Mga alauna padulog or alas 12:30 padulog alas 2:30. Balik ta sa itong regular programming ang atong pagpangumusta na unsa na ang lungsod sa Clarin karon. But for now, mamahaw sa tadoy. Sa ngalan na lang sa kinatibuk ang pwersa sa atong Action TV, ang Clarin Broadcasting Channel, and of course sa Pikas, ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, atong online community radio, ang Radio Ascenso News FM. Kinilang si Don Miguel and I'm saying bye-bye, God bless us all. Mama Mary loves us all so much. Hashtag Ascenso Clarin, hashtag Ascenso Segundo Distrito, hashtag Ascenso Misamis Occidental, hashtag Ascenso Pinoy. And of course, timana na to permente sa Clarin Pinangga ka. Ug ganang atong bagong hashtag ha. Hashtag 70. Kabalo na mong unsay buhaton ninyo anang 70 ha. Dito na sa likod ha. Di paklion ninyo na dito sa likod. Ninyo nang sulatan ng 70 ha. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV. Balita o impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka.